Pagsusuri sa kurikulum ng edukasyon at pagbiyahe sa ibang bansa ng mga LGU official, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panukalang pagpapaliban sa BSKE sa 2028, inihain sa Kongreso. Pagpapakalat ng mga kabaong sa Metro Manila, iniimbestigahan na ng mga otoridad. Estados Unidos humiling na ng extradition para kay Pastor Apollo Quiboloy. Vice President Sara Duterte, hinamon si Secretary Teodoro na pangalanan ang mga opisyal na kampi sa China. Pagtataguyod sa mga prioridad na batas, pinagtibay sa LEDAC meeting. Senator Robin Padilla, matalino at nauunawaan ang masa. DOJ, tinatapos ang pagsusuri sa issue kaugnay kay Senator Bato de la Rosa. Alex Ayala umabante sa third round ng 2026 Canadian Open sa gitna ng mainit na suporta ng Pinoy community sa Toronto. Rising P-pop group na Echo, isa sa mga nanguna sa Billboard Philippines. Ruru Madrid, inaming nagtaksil noon kay Bianca Umali. Pagsusuri sa kurikulum ng edukasyon at pagbiyahe sa ibang bansa ng mga LGU official, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education o DepEd ng mas malayang desisyon sa pagpili ng mga pamamaraan sa pagtuturo at pag-aaral para sa mga estudyante. Sa ilalim ng bagong batas na ito, kinakailangan ding suriin ng buo ang basic education curriculum kada 5 taon upang matiyak na napapanahon at epektibo ito para sa mga mag-aaral. Ayon sa Presidential News Desk, magkakabisa ang batas 15 araw matapos itong mailathala sa Official Gazette. Samantala, naglabas din ang Pangulo ng Administrative Order No. 47 upang mapabilis ang mga proseso sa pamahalaan. Sa ilalim ng direktiba, maaari nang italaga ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang kapangyarihang mag-aproba ng mga foreign travel requests sa mga otorisadong kinatawan. Layunin nitong mapabilis ang pagproseso ng mga requests at maging mas efficient ang koordinasyon sa loob ng pamahalaan. Panukalang pagpapaliban sa BSKE sa 2028, inihain sa Kongreso. Isang panukalang batas ang inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso upang ilipat ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE mula sa orihinal nitong petsa sa unang Lunes ng Nobyembre 2028. Ayon kina Negros Occidental Representative Javier Miguel Benitez at Northern Samar Representative Nico Raul Daza, layunin nitong bigyang prioridad ang paggamit ng pampublikong pondo para sa mga programa sa agrikultura, subsidiya, disaster response at iba pang pangunahing serbisyo sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya at enerhiya. Samantala, sinabi naman ng Commission on Elections o COMELEC na ipagpapatuloy nito ang paghahanda para sa BSKE habang hinihintay ang magiging pasya ng Kongreso at ng Pangulo kaugnay ng panukala. Pagpapakalat ng mga kabaong sa Metro Manila, iniimbestigahan na ng mga otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ang magkakahiwalay na insidente ng pag-iiwan ng mga kabaong sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nitong madaling araw ng Biyernes, August 7, 2026. Batay sa imbestigasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO, sinadyang iwan ng mga otaul sa Santa Cruz sa Maynila, Barangay 54 sa Caloocan City, Barangay South Triangle at Barangay Santa Teresita sa Quezon City, pati na rin sa Hilpuyat sa Makati City ng mga sospek na nakasuot ng maskara at dula ng puti at gray na van. Ayon sa mga ulat, naglalaman ang mga kabaong na mga larawan ng ilang Chinese officials at communist leaders na may nakatatak na mga salitang salot at greedy. Kaugnay nito, pahigpit na kinundina ng Department of Foreign Affairs o DFA ang insidente, kasabay ng pagbibigay diin na hindi kinukonsinti ng pamahalaan ang mga banta ng karahasan laban sa mga dayuhang opisyal at mamamayan, habang patuloy na nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga otoridad upang papanagutin ang mga nasa likod ng naturang gawain.
Estados Unidos humiling na ng extradition para kay Pastor Apollo Quiboloy. Hiniling na ng Estados Unidos ang extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy upang humarap sa mga kasong kriminal sa California. Ayon sa kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs, natanggap nila ang kahilingan ng Amerika at agad itong isinumite sa Department of Justice. Kasabay nito, nasentensyahan na sa isang korte sa Estados Unidos si Maria de Leon, ang kasamang akusado ni Quiboloy matapos itong umamin sa pakikipagsabuatan sa isang immigration fraud scheme na pinakinabangan umano ilang miyembro ng KOJC. Ayon sa US Department of Justice, sinamin ni De Leon ang paghahain ng mga peking immigration petition kabilang na ang mga sham marriage upang matulungan ang mga miyembro ng KOJC na manatili sa US. Kaya itinuring na ng korte na sapat na ang 4 na buwang pananatili niya sa kustodiya bilang sentensya dahil sa kanyang pakikipagtulungan. Samantala, patuloy pa rin ang hiwalay ng mga kasong isinampa sa Estados Unidos laban kay Apollo Quiboloy na kinabibilangan ng immigration fraud, labor trafficking at sex trafficking. Vice President Sara Duterte hinamon si Secretary Teodoro na pangalanan ang mga opisyal na kampi sa China. Hinamon ni Vice President Sara Duterte si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na ilabas ang pangalan ng mga opisyal ng gobyerno na sinasabi nitong nagtatanggol umano sa China kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Hindi pwedeng magbitaw ka ng gano'n na salita, hindi mo naman pangalanan yung mga opisyal. At syempre, suspect, kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Bilang tugon, iginiit ng Department of National Defense na ang kanilang mga pahayag ay nakabatay sa objective criteria at hindi sa mga gawaing katulad ng red tagging. Ipinaliwanag ng DND na tinutukoy nila ang mga individual na tumututol o tumatangging kilalanin ang Administrative Order No. 29, ang kautosang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. na nag-uutos sa paggamit ng mga opisyal na pangalan ng mga maritime feature at maritime zones ng Pilipinas, kabilang ang Bajo de Masinloc at Panatag Shoal, sa lahat ng opisyal na dokumento at komunikasyon ng pamahalaan. Pagtataguyod sa mga prioridad na batas, pinagtibay sa LEDAC meeting. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang tutukan ang pagpapasa sa mga natitirang prioridad na panukalang batas. Layunin ng pagtitipon na mapabilis ng Kongreso at ng Ehekutibo ang pag-aproba sa mga nakabiting legislative agenda na naglalayong pagbutihin ang ekonomiya, serbisyo publiko at kapakanan ng publiko. Binigyang diin ng pamahalaan na mahalaga ang maigting na koordinasyon ng dalawang sangay ng pamahalaan upang masigurong maisa sa katuparan ang mga pangunahing programa at reforma bago matapos ang itinakdang oras. Senator Robin Padilla, matalino at nauunawaan ang masa. DOJ, tinatapos ang pagsusuri sa issue kaugnay kay Senator Bato de la Rosa. Ipinagtanggol ng kanyang legal advisor na si Attorney J.V. Hinlo si Senator Robin Hood Robin Padilla sa gitna ng mga pambabatiko sa social media kaugnay ng mga pahayag niya sa Senate impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Hinlo, matalino ang senador at nauunawaan nito ang damdamin ng masang Pilipino dahil ang kanyang mga itinatanong ay ang mga mismong katanungan din ng taong bayan. Dagdag pa niya, isang wide reader at may kaalaman sa kasaysayan si Padilla at ang kawalan lamang nito ng formal na edukasyon sa batas ay napupunan ng kanyang kakayahang magtanong ukol sa mga bagay na hindi karaniwang naiisip ng mga abogado. Nilinaw rin ng abogado ni Padilla na ang impeachment ay hindi lamang isang legal na proseso, kundi pampulitika at kinatawan ng mga senador ang boses ng taong bayan. Samantala, tinatapos na ng Department of Justice ang factual findings sa reklamo laban kay Senator Padilla ukol sa posibleng paglabag nito sa obstruction of justice kaugnay ng pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sinusuri ng mga prosecutor ang kabuuan ng mga naging pahayag at kilos ng senador upang ikonsulta sa NBI kung may sapat na batayan para maghain ng kaso. Kaugnay nito, pinagtibay naman ng Malacanang na nananatiling umiiral ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapatupad ng batas laban kay De La Rosa. Alex Ayala umabante sa third round ng 2026 Canadian Open sa gitna ng mainit na suporta ng Pinoy community sa Toronto. Muling naghatid ng karangalan sa bansa ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos niyang talunin si Alicia Parks ng Amerika sa opensiba nitong laban sa 2026 Canadian Open sa score na 6-1, 4-6, 6-2. Sa panalong ito, opisyal na siyang pumasok sa ikatlong baraha ng kompetisyon kung saan makakaharap niya si Cathy McNally. Naging trending din ang tinaguriang Alex Ayala Mania sa Toronto dahil sa dagsanang suporta mula sa Filipino community. Ayon kay Tournament Director Carl Hale, napuno at na-sold out ang mahigit 10,000 seats ng center court sa opening match ng Filipina Tennis Champ. Kasama pa ang dobleng pag-aabang sa kanyang doubles match, katambalang tennis icon na si Venus Williams. Bukod sa mga banner at watawat ng Pilipinas sa stadium, naging patok din ng mga local food stalls sa pasilidad na naubusan pa ng tinda dahil sa dami ng mga manonood na Pilipino. Rising P-pop group na Echo, isa sa mga nanguna sa Billboard Philippines. Sa isinagawang online voting ng Billboard Philippines para sa mga paboritong awitin at album sa nagdaang bahagi ng taon, nanguna ang Wakas at Simula ng SB19 na sinundan ng Tabi ng bagong grupong Sonara sa ikalawang pwesto at ng Signals ng Bini sa ikatlong pwesto. Kasama rin sa top 10 ng mga awitin mula sa iba pang homegrown acts tulad ng One South, PGYO, NXT, Una at Echo. Nakapagtala ang naturang aktibidad ng mahigit 16 na milyong boto mula sa mga die-hard fans. Bukas din, August 8, inaasahan ang grand and official launch ng pinakabagong aabangang P-pop boy group na Echo PH. Abangan ang ibang detalye dito lang sa One Pilipinas. Ruru Madrid inaming nagtaksil noon kay Bianca Umali. Inamin ng kapuso actor na si Ruru Madrid na nagtaksil siya noon sa kanyang longtime girlfriend na si Bianca Umali. Ngunit itinuturing niya itong malaking aral na nagpabago umano sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbisita sa programa ni Tito Boy Abunda na Fast Talk with Boy Abunda, ipinaliwanag ni Ruru na nangyari ang kanyang pagkakamali noong 20 taong gulang pa lamang siya at nasa simula pa lamang ng kanyang relasyon kay Bianca. Ibinahagi ng aktor na naghiwalay sila ng 8 buwan matapos ang insidente. Ngunit laking pasasalamat umano niya nang patawarin na tanggapin siyang muli ng aktres. Binigyang diin ni Ruru na ang karanasang iyon ang nagpamulat sa kanya sa tunay na kahalagahan ni Bianca. Dagdag pa niya, bagamat isang maling desisyon ng pagtataksil, naniniwala siyang may kakayahan pa ring magbago ang isang tao. Kasalukuyang nasa 8 taon na ang relasyon ng dalawa simula noong 2018. Ayan, grabe no, Miss Chanel, bago tayo magpaalam sa ating mga kaisa, gusto ko lang magkomento saglit tungkol dito na naman sa panibago na namang issue. Yes. Issue ba itong matatawag? Na meron na naman po, meron pong nagpapakalat ng mga empty na casket o yung Yes. mga ataol na walang laman Yeah. sa iba't ibang, actually major cities to no? Totoo. Makati, Quezon City. Manila, yes. Oo, diba? Ikaw, ano masasabi mo doon? Actually, nakakatakot siya, no? Kasi akala ko nung una is talagang may patay na tao silang inaano doon. But it seems na meron lang silang message na gustong ipadala, which is kailangan ng maimbestigahan ng ating mga otoridad kasi nakakatakot din siya, no? Exactly. So yan, abangan po natin ang detalye na yan. At isa pang hapon natin gusto natin pag-usapan Yes. ay ang balita, Although ito naman, yung nga pong pag-amin ng pag-cheat po ni Ruru Madrid nung siya naman po ay 20 years old pa lamang. Yes, Oo. Siguro bata pa kasi siya noon. Pero you know, it's not acceptable. Kung ikaw ba, Miss Sarah, no? Ay. Pagbibigyan mo ba sakali? Kung yung partner ko mag-cheat sa akin, I might not forgive my partner. Tama. Oo. Parang once is enough, twice is too much. Oo, para mahirap sa akin. yun. At saka parang kailangan mong,
kailangan mong i-rebuild yung trust nun eh. Kung ikaw yung, di ba, kung ikaw si Miss Bianca, mahirap yun. But, Tsaka Miss you know, Bianca na yun, di ba? Sobrang oo, ganda perfect na yun Totoo. eh. Pero at least, di ba, I think may napanood akong mga interviews na talagang ano sila ngayon kay God. So, I think okay naman ang relationship nila, especially sa nakatataas. So, Yeah, exactly. as long as they're happy na ngayon. And as long as they're okay. Diba, Yes. imagine 8 years na sila. Tagal na, Diba? Oo. yes. So parang for after 8 months daw, nagkabalikan. Ngayon, 8 years na sila together. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman. Para sa iba pang balita, tumutok lang sa One Pilipinas sa Facebook, TikTok at YouTube. Sa ngalan ng kaisa nating si Jen Marbella, ito po si Chanel Cruz. At ako naman po, si Sara Villas, nag-uulat para sa So, One One Pilipinas.